Kung ang nakuha nyong valve clearance ay 0.04, ang ibabawas nyo sa shim na nakalagay doon ay 0.06. Magandang hapon sa inyo mga sir. Meron nag-walk-in sa atin ngayong araw na Raider 150 carb. Actually mga sir, rest day natin ngayon, hindi sana tayo gagawa. Kaso nakakahiya, dinayo pa tayo dito sa Camarin North, Caloocan. Hindi rin tayo tumatanggap ng walk-in pa mga sir, kasi wala pa tayong kasama. Nagti-training pa lang ako mga sir ng mga iba kong makakasama dito sa shop ko. Ang issue nito mga sir, hindi nila maitono yung makina. Bali itong motor na to, galing na to sa ibang shop. Pinull out ni owner kasi napakarami niya ng pyesa na pinalitan pero hindi pa rin mapatino. So ito yung mga pyesa mga sir. Pinalitan nila ng brand new na CDI kasi pinaginalaan yung kuryente. So binalik pa rin yung stock kasi ganun pa rin. Tapos pinaginalaan din yung ignition coil. So ito yung pinalit. Hindi pa rin. So binalik ulit yung stock. Tapos nagpalit na rin to mga sir ng brand new na carburetor. Kasi sabi baka dyan na daw. So hindi pa rin mga sir. Lahat ng jettings sinubukan na nila. Pero hindi pa rin naitono ng maayos yung makina. Tapos pinalitan din ng spark plug ng magandang klase kasi baka daw busted na. Uma to mga sir, magandang klase to, iridium. Pero hindi pa rin naitono ng maayos. Sa ganito kasi mga sir, hindi lang basta sa carb. Pagka hindi mo maitono, possible din yan sa settings. So ito mga sir, kaya ako gumawa ng video. Kasi nung nakaraan meron akong nirelease na about sa shimming. So maraming hindi nakagets. Ito mga sir, ulitin ko yung tutorial na ginawa ko kung paano makukuha yung tamang clearance ng mga shims na hindi na nagbabaklas balik ng makina. Ulitin ko mga sir, bago kayo kumuha ng data sa mga shims, i-timing nyo muna yung makina. Sa pagta-timing mga sir, hanapin nyo yung letter T, tapos meron yung guhit, igigit na nyo dito sa bilog na to, sa butas. So ayan, tapos yung cams nya, meron niyang guhit. Yung guhit na yan, pantay dito sa line na to and then nakalabas. Ganon din sa intake. Ayan yung guhit niya, pantay, tapos nakalabas. Kasi merong isang portion yung magneto nakatinga dyan, pero yung guhit na to, nandito sa loob. So mali yun mga sir, ikutin nyo pa ng isa para maging ganito. Tapos tinuro ko na rin yung 16 na bilang, magmula dyan sa 2 na may arrow, at dito sa may 3 na may arrow. So 16. Kapag naka-timing na yung makina mga sir, dito naman tayo sa kabila. So ang ituturo ko kung paano nyo makukuha yung tamang sukat ng shim nang hindi kayo nagbabaklas balik. So ganito mga sir, gagawa muna kayo ng chart. Ayan, intake, tapos left, then right. Exhaust, left, then right. Ang target natin na valve clearance mga sir, since all stock ang makina, ang intake dapat 0.10 mm. Sa exhaust, 0.20 mm. So ganito mga sir, bago nyo pagkakalasin yan, after nyong i-timing, kunan nyo muna ng data. So ito mga sir, medyo mahirap kasi isang kamay ko nagbibideo. Actually mga sir, kinuwanan ko na yan ng data. Pero ano ko sa inyo. Kanina ko pa yung kinunan. So ito, sa left side ng intake, ang nakuha kong data dyan is 0.20. Ito mga sir, sa feeler gauge, meron kasi itong inches at saka mm. Itong nasa taas, yung 0.008 yan yung inches. Dito sa baba, yung 0.20 mm, yan yung millimeter. So dyan tayo muna sa millimeter mga sir. Dapat ang target natin na clearance dito sa valve ay 0.10 mm. So kinunan ko siya ng data. Ang nakuha kong valve clearance dyan, ayan, hindi siya maluwag, hindi rin masikip. So ganyan ang tamang pagsundot ng shim, ng feeler gauge. Ayan, medyo may friction ng konti. So ang nakuha ko sa kanya 0.20 mm. So malaki mga sir, dapat yung 0.10. So ganito. Kapag ang nakuha nyong valve clearance ay malaki, magdadagdag kayo sa shim.
Kung ilan lang idadagdag nyo mga sir, nakadepende yan sa nakakabit dito na SIM. Halimbawa, bibigyan ko kayo ng sample. Halimbawa, ang nakuha nyong SIM dito ay 1.70 at ang nakuha nyong valve clearance ay 0.20. So, ibig sabihin, sobra to ng 0.10 mm. Ang gagawin nyo mga sir, yung SIM na nakuha nyo rito, dadagdagan nyo ng 0.10. Bakit dadagdagan mga sir? Kasi ganito yan. Yung valve clearance kapag ka lumaki, ibig sabihin si SIM lumiit. Kapag nilakihan mo yung SIM mo, liliit si valve clearance. So hindi sila parehas mga sir, opposite sila, magkabaliktad. Yung isa lalaki, liliit naman yung isa. So ganito. Dahil sobra to ng 0.10, yung valve clearance, kailangan mo magdagdag sa SIM mo. Current SIM mga sir, kunyari nakuha mo ay 1.70, gagawin mo yung 1.80. Dagdagan mo siya ng 0.10 para makuha mo to. Kasi kung anong idinagdag mo sa SIM, yun din ang mababawas sa valve clearance. Ganun siya mga sir, ganun siya ang equation. So dito naman sa right side, ang nakuha ko naman sa right side 0.04. So maliit mga sir, halos tutukod na. Kapag ka maliit yung valve clearance, ibig sabihin yan, yung nilagay dito na SIM, medyo malaki. So, mataba. Kapag ka ganun mga sir, magbabawas kayo ng SIM. Yung nakalagay dyan, babawasan. Kung ilan lang ibabawas nyo, eto. Kung ang nakuha yung valve clearance ay 0.04, ang ibabawas nyo sa SIM na nakalagay doon ay 0.06. Kung anong ibinawas mo sa SIM, yun ang madadagdag sa valve clearance. So pag binawasan mo ng 0.06, magiging 0.010 na siya. So makukuha mo yung target. Dito naman sa exhaust, ang nakuha natin data dyan, yung valve clearance ay 0.13. Ang target natin dapat 0.20 sa exhaust. So 0.13 lang yung valve clearance. Ibig sabihin niya sobra pa rin yung SIM na ginawa dito. Kasi ito mga sir, tinap overall to. So mali yung sukat. Ang gagawin nyo dyan, babawasan nyo yung SIM ng 0.07. Kung ano ang binawas nyo sa SIM, yun ang madadagdag sa valve clearance. So yan, 0.07 idadagdag mo sa 0.13, magiging 0.20. So makukuha nyo siya pagka binawasan. Dito naman sa right side, ang nakuha kong data ay 0.28. So malaki yung valve clearance. Ngayon, para mahabol nyo itong valve clearance, magdadagdag kayo sa SIM ng 0.08. So bigyan ko kayo example. Halimbawa, ang nakuha ko sa loob nito, sa right side 1.90. Ang laki ng valve clearance, 0.28. Ang target natin 0.20 lang. Yung 1.90 na yun, dadagdagan mo ng 0.08. Pag dinagdagan mo yung SIM mo ng 0.08, liliit to mga sir. Kasi kumapal yung SIM liliit si valve clearance. So makukuha mo to, 0.20. So ganun lang mga sir. Sana naintindihan nyo yung natin, tinuturo. Bago pala kayo magagawa ng ganito mga sir, make sure na meron kayong tools. Feeler gauge, tapos ito yung pangsukat ng SIM, vernier caliper. Mas okay kung manual kasi doon ako sanay. Okay din naman ang digital basta maganda yung brand. Minsan kasi hindi accurate yung mga nabibili na mumurahin na ganito. So hindi lang din sa SIM mga sir, nagkakatalo ang tono ng makina. Minsan kaya lumaki yung clearance, hindi dahil naupod ang SIM. Minsan lang naupod yung cams, yung lobe niya mga sir. Pag naupod yun, natural lalaki yung clearance. Minsan naman, kaya lumaki yung clearance, nagkaroon din ng clearance to. Nagkakaroon siya ng kalog, kumakalog siya sa cam holder. Kaya lalaki din yung clearance. Iba-iba yung pinagmumulan ng lagitik sa makina mga sir. Nga pala mga sir, itong ganitong mga SIM, hindi tatakbo ng maayos yung motor nyo. Unang-una ito, ang laki ng clearance. Imbis na lumulubog ng gusto yung valvula nyo, konti lang.
Kumbaga 3/4 lang yung makakabaon. Dahil nga ang laki ng clearance, hindi na papalo ng gusto. Dito naman sa kabila mga sir, tukod naman. Ang liit ng clearance. Pagka ganito kaliit ang clearance mga sir, kapag ka uminit ng gusto yung makina, nawawala yung clearance na yan dahil sa thermal expansion. Kapag nawala yung clearance mga sir, yung valvula nyo dahil walang clearance, maliit ang clearance, bumubukas yan ng bahagya. So power loss mga sir, pagka sobrang init na ng makina. Kaya yan ang nilagay ni Suzuki, kasi kwentado nila yan pagka uminit ang makina. Nga pala mga sir, hindi lang doon tinitignan yung, kasi itong double overhead cam mga sir, napakasela nito. Para lang to sa mga eksperto, hindi para sa mga nagdi-DIY. Pwede ka mag-DIY kung kabisado mo lahat ng sukat. Pero kung first time, wag na mga sir. Ipaubayan nyo na yan sa marunong. Ang issue nito mga sir, hindi nila maitono. Kasi nga, maraming sablay dito sa head. Kahit bago pa yung carb. Kahit anong tono mo dyan, kung sablay to, hindi maitotono. Ito pa mga sir, may nakita pa akong issue. Win, pawak nga ako ng camera. Ito mga sir, luluwagan ko yung kanyang tensioner. Ito, hindi ko pa ginagalaw tong head na to. Ayan, maluwag yung tensioner. Pansinin nyo tong intake. Ayan, free wheel siya. Etong exhaust, ang tigas. Maluwag na yung kadena niya na. Naka-timing yan, naka-top dead center. Dapat yung gumagalaw. Ayan oh, ang sikip, hindi siya magalaw. Ibig sabihin mga sir, sakal yung cams. Possible to, hindi tinol-crench tong mga bolts. Ano lang, manual na higpit. Dapat kasi to mga sir, ginagamitan to ng torque wrench. Ayan, may mga sukat yan, Newton meter. Ito mga sir, ang sukat nito, 10 Newton meter lang. Dapat pantay-pantay ang higpit niyan. Kaya hindi mapapatino kahit anong gawin. Kasi, unang-una sakal tong exhaust. Ang hirap umikot. Kaya ang nangyayari mga sir, pag ni-rev, naiiwan yung RPM. Hindi agad bumabalik. Kasi nga, ito maluwag. Ito masikip. Yung pagkakaupo ng cam dito sa cam holder, malamang to hinasa to eh. Sobrang sasa. Ayan, sakal siya. At eto mga sir, dinala sa atin to, puro tagas. Kasi ito, nung hindi na nila makuha sa carb at sa mga pinalitan, tinap overall ngayon. Pero kahit kakabuulan ng makina mga sir, puro tagas. May iniisip ako rito na wag naman sana mangyari. Possible na lost thread nila. Kasi pagka kasi na lost thread at nasobrahan sa higpit yung stud bolt na 4 mga sir, hindi na mahigpitan ng maayos to. Tatagas na siya. Bagong buo lang daw to, sabi ni client. Kaya no choice na siya dahil hindi magawa yung motor niya, lumalala lang, pinull out niya na. So ayan, kaya tayo nag-video mga sir, hindi para manira sa unang gumawa. Kumbaga ito mga sir, resibo lang kasi baka tayo mapagbintangan sa mga pyesa na to. Halimbawa, yung sabihin niya na hindi naman lost thread. Ito nga mga sir, possible na lost thread yan kasi may tagas. Or kung hindi lost thread, baka hindi lang pantay yung pagkakahigpit. Sana ganun. Kasi tayo dito, gumagamit tayo ng mga proper tools. Abisado natin lahat ng mga torque value ng bawat higpit mga sir. May kanya-kanyang torque value. So yun lang mga sir. Advice lang galing kay Gerald Works. Thank you.